Magandang umaga, grade 9. Bago kayo magsiupo, tayo muna ay magkakaroon ng isang maiksing panalangin. Iupo natin ang ating mga bulot, damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Panginoon, naway gabayan niyo po kami sa araw na ito sa aming mga gagawin po sa araw-araw. Ito lamang po ang aming samot panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman, bago kayo magsiupo, ay pakipulot muna ang mga kalat sa silong at sa gilid ng inyong mga upuan bago kayo magsiupo. Pakiayos na rin ang inyong mga upuan. Ayan, maaari na kayong magsiupo. Monica, may lumiban ba sa ating klase ngayong araw? Mahusay kung ganoon. Nagagalak ako dahil nandirito muli kayo upang matuto sa ating panibagong paksa. Ngunit bago tayo magsimula, meron lamang akong mga alituntunin sa loob ng klase. Unang-una ay huwag makipagdaldalan sa katabi. Pangalawa, makinig lamang sa akin habang ako ay nagsasalita. At pangatlo, ay kung may nais sabihin o gustong sumagot, ay taas lamang ang kamay. Hindi na kailangan mag-ingay. Maliwanag ba? Ngayon, bago tayo tumungo sa ating panibagong paksa, ay magkakaroon muna tayo ng isang balik-aral upang malaman ko kung may natutunan nga ba kayo sa ating tinalakay kahapon. Monica, ano nga ba ang ating tinalakay kahapon? Tama. Ito ay patungkol sa negosyo. At ang negosyo ay may apat na pangkalahatang uri. At ano nga ba ito, Nika? Tama. Ito ay ang sole proprietorship, pangalawa ay partnership, pangatlo, corporation, at ang cooperative. Maliwanag ba? Ayan. Nagagalak ako na natuto nga talaga kayo sa ating tinalakay kahapon. Bago yan, bago tayo magsimula sa ating panibagong paksa, magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad. Gusto niyo ba yon? Ayan. Sa ating aktibidad ngayong araw, ay jumbled letters. Aayusin ninyo ang mga ginulong letra upang maibigay ang hinihinging kasagutan sa mga gabay na tanong. Ayan. So, meron tayong mga gabay na tanong dito na kung saan meron ding mga jumbled letters na inyong bubuin upang masagot ang mga ito. Maliwanag ba? Ayan. Unang tanong. Tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ayan. Ano nga ba ito, Nick? Ayan. Demand nga ba? Tignan natin. Tama. Ito ay demand. Mahusay. Maaari ka na maupo. Pangalawa, isang bagay na kapalit ng iyong pagtatrabaho, kumpanya man o lokal, na magagamit upang makabili o makapagbayad ng isang bagay. Christine, ano nga ba ito? Tingnan natin. Tama, kita. Maaari ka nang maupo. Pangatlo, basihan ng isang tao sa pagpili ng mga bagay-bagay. Halimbawa, ay pagpili ng pagkain na mas masarap sa isa pa. Julius, ano nga ba ito? Panlasa nga ba? Tama, panlasa. Maaari ka nang maupo. Pangapat, pakibasa, Camacho. Isang description nito ay magkasalungat o magkabaliktad na ugnayan. Anong kasagutan mo? Inverse nga ba? Tama. Maaari ka nang maupo. At panghuli, pakisagutan, Alex. Ayan. Ito ay isang bagay na nakakaapekto sa dami ng produkto o serbisyo na binibili ng isang tao sa kadahilan ng mataas o mababa ito. Tignan natin kung presyo, kung tamang sagot mo. Tama. Ito ay presyo. Ngayon,
sa ating aktibidad, batid kung nagkaroon na kayo ng ideya patungkol sa ating panibagong paksang tatalakayin ngayong araw. Ayan. Class, ano nga ba ito? Sa tingin nyo, ano nga ba ang ating panibagong paksa? Konsepto ng demand. Tama, ang ating panibagong paksa ay konsepto ng demand. At kapag sinabing demand, ito ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ibig sabihin lamang na ang demand ay tumutukoy sa mga produkto, halimbawa prutas, gulay at mga serbisyo ng isang tubero, electrician, iba pang serbisyo na meron sa ating lipunan na kayang bilhin ng mga mamimili o ng pera ng mga mamimili sa isang takdang panahon. Maliwanag ba, class? Ayan. Ayan. Tatalakayin din natin ang batas ng demand na kung saan, pakibasa ito, Monica. Salamat, Monica. Maaari ka nang maupo. Isinasaad ng batas ng demand na mayroong inverse o magkasalungat na ugnayan ang presyo at ang quantity demanded. Ayan, nakikita natin dyan na meron nga talagang magkasalungat na ugnayan ang presyo at ang quantity demanded. Ayan, magbibigay ako ng halimbawa sa bigas na nagmamahal na talaga ngayon. Kapag mataas ang presyo ng bigas, ay mas mababa naman ang dami ng bigas na kayang bilhin ng mga mamimili. Tama? Ayan. Kapag mababa naman ang presyo ng bigas, ay mas marami o mas mataas ang kayang bilhin ng mga mamimili. Naunawaan ba? Ayan. Dumako naman tayo sa ceteris paribus. Ito ay nangangahulugang pinagpapalagay na ang presyo lamang ang salik na nakakaapekto sa pagbabago ng quantity demanded habang ang ibang salik ay hindi nagbabago o nakakaapekto. Ayan. Class, sa ceteris paribus, ipinapakita raw dito na ang presyo lamang ang salik na nakakaapekto sa quantity demanded. Ibig sabihin, hindi na nakakaapekto kung pangit nga ba yung produkto na iyon o serbisyo na iyon, basta presyo lamang ang nakakaapekto sa dami ng quantity demanded na kayang bilhin o gustong bilhin ng mga mamimili. Dumako naman tayo sa dalawang konseptong nagpapaliwanag kung bakit inverse na ugnayan sa pagitan ng presyo at quantity demanded. Una dyan ay ang substitution effect, na kung saan, pakibasa ito, Carlos. Salamat, Carlos. Maaari ka nang maupo. Ipinapahayag nito na kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ang mga mamimili ay hahanap ng mas mura na produkto. Ayan, isang halimbawa na dyan ay kapag mataas ang presyo ng Coke sa tindahan o pamilihan, ay hahanap ang mga consumer o mga tao ng produkto may mas mababang presyo. At yan ay ang tubig. Maliwanag ba, class? Yun ay ang substitution effect. Isang halimbawa rin dyan na kapag mataas ang presyo ng bigas, maaaring ang ibang tao ay humanap ng alternatibo dito, kagaya ng mais o kaya naman ay ibang klase ng bigas na may mas mababang presyo. Ang isa pang effect ay ang income effect. Ipinahayag nito na mas malaki ang halaga ng kinikita kapag mas mababa ang presyo. Kapag mababa ang presyo ng bilihin, mas mataas ang kayang o kakayahang ng kita ng tao na makabili ng mas maraming produkto. Kapag mataas ang presyo, lumiliit naman ang kakayahan ng kanyang kita. Dito sa income effect, makikita natin
na ang kita ng isang tao ay nakakaapekto sa dami ng produkto o serbisyo na kaya nitong bilhin. Ayan. Class, tingnan natin to. Kapag mababa ang presyo ng bilihin, mas mataas ang kakayahan ng kita ng tao na makabili ng mas maraming produkto. Ibig sabihin, class, halimbawa kapag sa bigas, kapag mas mababa ang presyo ng bigas, mas marami ang kayang bilhin ng kinikita ng isang tao. Halimbawa, sa magsasaka, ang kinikita niya ay 400 isang araw. Kapag mababa ang presyo ng bigas, halimbawa, ang presyo ng per kilo ay nasa 30 piso ang per kilo. Mas maraming bigas ang kayang bilhin ng kita ng isang magsasaka. At kapag mataas naman ang presyo ng bigas, halimbawa ay nasa 50 piso na presyo, mas mababa ang kayang bilhin ng isang sahod ng magsasaka sa isang araw. Maliwanag ba? Ayan. Halimbawa, kung meron kang sahod na 1,000 kada araw, nasa 35 pesos lamang ang presyo ng bigas kada kilo, mas marami ang kayang bilhin. Yan nga, yun yung pinapaliwanag ko kanina. Samantala kung ang bigas naman ay nasa 50 pesos kada kilo, ay mas mababa ang kayang bilhin ng mga mamimili. Ayan, naunawaan ba? Ngayon, dumako naman tayo sa tatlong paraan upang maipakita ang konsepto ng demand. Una dyan ay ang demand schedule, demand curve pangalawa, at ang pangatlo ay demand function. Atin munang talakayin ang demand schedule. Ang demand schedule, pakibasa, Nick. Salamat. Ito ay isang talaan na kung saan may papakita ang kayang bilhin o kayang tangkilikin ng isang consumer sa iba't ibang halaga. Kahit ano pang ibigay na presyo o ibigay na demand. Maaari pa rin na makabuo ng demand schedule sa pamamagitan ng paggamit ng demand function. Ayan. So, class, isinasaad sa demand schedule na isa itong talaan kung saan may papakitang kayang bilhin o tangkilikin ng isang consumer sa iba't ibang halaga. Ayan. Makikita dito. Ayan. Tungkol ito sa small soda. Sa 0.25 na dolyar, ang dami ng soda na kayang bilhin nun o bilhin at tangkilikin ng isang consumer ay nasa 890. Kapag naman tumaas ito sa 0.50 dolyar, ay meron na lamang 500. At pag mas tumaas pa ito, hanggang sa 2.75 na dolyar, ay meron na lamang 100 small soda. Maliwanag ba? Ayan. Sa demand schedule class, isa lamang itong talaan na kung saan kapag mas mababa ang presyo, makikita natin kung ilan nga ba o gaano karami ang kayang tangkilikin ng mga mamimili sa isang produkto o serbisyo. Pangalawa ay ang demand curve. Ito ay isang grafikong pagpapakita ng hindi tuwirang relasyon ng dami ng handa at kayang bilhin na produkto at presyo. Ayan, class. Dito naman sa demand curve, hindi na siya talaan ng mga kayang bilhin ng mga mamimili sa isang takdang presyo. Kundi class, ito ay isang graph na kung saan kinikita o nakikita ang grafikong relasyon ng produkto at ng demand o demand ng isang produkto sa presyo. Ayan, nakikita natin. Ihalimbawa na lang natin ang soda din kanina. Kapag nasa 35 ang presyo ng
soda ay mas mababa lamang ang kaya bilhin ng mga mamimili. Ayan, nasa 150 lamang o 150. Kapag naman nasa halos 200 na o nasa 30 o 30 lamang pala ay nasa halos 200 na. Kapag naman mas bumaba pa ito sa 25, nasa sobra sa 200 na kayang bilhin ng mga mamimili. At kapag mas bumaba pa ito sa 5 piso, ay mas mataas pa ang kayang bilhin o ang demand ng mga mamimili. Dumako naman tayo sa pinakahuli, ang demand function. Ngayon sa demand function class, kung sa demand schedule at sa demand curve, meron silang mga talaan ng mga numero na kung saan nagpapakita ng presyo at ng quantity demanded. Sa demand function naman class, dito ay merong formula na sinusunod upang makuha ang demand ng isang tao sa takdang presyo. Maliwanag ba? Ayan. Tumungo naman tayo sa pinakahuling tatalakay natin ngayong araw. Ang mga salik na nakakaapekto sa demand. Ngayon class, dito sa huling tatalakayan natin, nakikita nyo na hindi lamang presyo ang kayang makaapekto sa dami ng demand ng isang tao. Meron din dyan ang una, kita, pangalawa, panlasa, pangatlo, dami ng mamimili at ang pang-apat, presyo ng magkaugnay na produkto sa pagkonsumo at panglima ay ang inaasahan ng mga mamimili sa presyo sa hinaharap. Ayan. Ngayon tatalakay natin ang una, ang kita. Ayan. Ang kita ay ang pagbabago sa kita ng tao ay maaaring makapagpabago ng demand para sa isang particular na produkto. Ayan. Class, tingnan nyo maigi. Ang pagbabago ng kita ay maaaring makapagpabago sa demand para sa isang particular na produkto. Nahalimbawa na natin ito kanina na kapag mas mataas ang presyo o kaya naman mas mataas ang kita, ay mas maraming bagay o mas maraming demand ang pwedeng mabili ng isang tao. At kapag naman mas mababa ang kita, ay mas mababa din ang demand ng isang tao na maaari niyang mabili. Sa pangalawa naman ay panlasa. Pakibasa ito, John Dave. Salamat, John Dave. Maaari ka nang maupo. Ayan, sa panlasa naman class, karaniwang naayon sa panlasa ng mamimili ang pagpili ng produkto at serbisyo. Ayan class. So maliban sa presyo ng isang produkto, nakaka-apekto din dyan ang panlasa ng isang tao. Halimbawa, kapag ang isang tao ay mahilig sa pabango at nagustuhan niya ang amoy ng isang pabango, so ito sa panlasa niya, kahit man mataas ang presyo nito, ay bibilhin niya pa rin dahil isa yun sa nakaka-apekto sa demand ng isang mamimili. Kapag naman halimbawa na ang isang pagkain, halimbawa na lamang ay sweet corn, ay hindi pasok sa panlasa ng isang mamimili, kahit na gano'n pa yan karami o kahit gano'n pa kababa ang presyo niyan, ay hindi yan bibilhin ng isang mamimili. Maliwanag ba? Nika, pakibasa ang pangatlo, ang dami ng mamimili. Salamat, Monica. Sa dami ng mamimili, ayan, makikita natin na maaari ding magpataas ng demand ng individual ang tinatawag na bandwagon effect. Dahil sa dami ng bumibili ng isang produkto na hihikayat kang bumili. Halimbawa, kapag ang isang bagay ay nauuso
napapagaya ang marami na nagdudulot ng pagtaas ng demand. Ayan. Class, dito sa dami ng mamimili, nabanggit ang bandwagon effect na kung saan nga. Halimbawa, nung nauuso pa ang ripped jeans na pantalon, kapag maraming bumibili ng pantalon na iyon, ay napapabili na rin ang iba. Dahil nga nauuso ang pantalon na iyon. Sa ganung paraan, ay mas tumataas ang demand ng produkto na iyon. Maliwanag ba? Pang-apat, sa mga salik ay ang presyo ng magkaugnay na produkto sa pagkonsumo. Pakibasa, Reynald. Salamat, Reynald. Maaari ka nang maupo. Masasabing magkaugnay ang mga produkto sa pagkonsumo kung ito ay komplementaryo. Ayan. Class, nabanggit ang komplementaryo. Halimbawa dyan ay ang kape, coffee meat at ang asukal. Kapag gusto mong magkape pero walang kape, o kaya naman gusto mong magkape pero walang asukal, o kaya naman walang coffee meat, pwedeng hindi yun gustuhin ng mga tao. Dito rin sa halimbawa na ito, kung halimbawang wala ang isang produkto, halimbawa wala ang coffee mate o wala ang asukal, ay hindi o mahihirapan na magkaroon ng mataas na demand sa mga produktong kasama o komplementaryo ng mga produktong wala. Maliwanag ba? Panghuli ay ang inaasahan ng mga mamimili sa presyo sa hinaharap. Ayan. Pakibasa. Nick, pakibasa. Salamat, Nick. Kung inaasahan ng mga mamimili na tataas ang presyo ng isang particular na produkto sa susunod na araw o linggo, asahan na tataas ang demand ng nasabing produkto sa kasalukuyan habang mababa pa ang presyo nito. Ayan. Halimbawa nito ay ang presyo ng petrolyo o ng mga gasolina sa mga gasolinahan. Kapag napanood ng mga tao sa balita na tataas ang presyo sa susunod na araw o mga susunod na linggo, ay magpapapuntang na sila sa araw na ito o kaya naman kinabukasan upang hindi sila maabutan ng pagtaas ng presyo. Ibang halimbawa pa nito, kapag napanood nila sa balita na tataas din ang presyo ng bigas, maaaring bumili na sila ng maraming bigas ngayon o mag-impact na sila ng mas maraming bigas ngayon upang hindi sila maabutan din ng pagtaas ng mga presyo ng bigas. Maliwanag ba? Ayan. May mga katanungan pa ba? Ayan. Dahil wala na kayong katanungan, ako naman ang magtatanong. Ngayon, ano nga ba ang demand? Janine, ano nga ba ang demand? Salamat, Janine. Tama ang iyong kasagutan, maaari ka nang maupo. Ang demand ay ang dami ng produkto o serbisyo na kayang bilhin ng mga mamimili sa isang hanggang panahon. Ngayon, ano naman ang 5 salik na nakakaapekto sa dami ng demand ng isang tao? John Dave. Tama. Maaari ka nang maupo. Batid kong naunawaan niya talaga ninyo ang ating talakayan ngayong araw. Kaya't maglabas kayo ng inyong isang buong papel at sagutan ang mga sumusunod.
Susulat lamang ninyo kung fact or bluff sa mga numero. Unang katanungan, ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang bilhin ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Fact or bluff? Tama nga ba o mali? Tapos na ba? Pangalawa, ang ceteris paribus ay nangangahulugang ipinagpapalagay na ang presyo lamang ang salik na nakakaapekto sa pagbabago ng quantity demanded habang ang ibang salik ay hindi nagbabago o nakakaapekto nito. Fact or bluff? Pangatlo, ipinapahayag ng income effect na kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ang mga mamimili ay hahanap ng pamalit na mas mura. Fact or bluff? Sunod, ang substitution effect ay nagpapahayag na mas malaki ang halaga ng kinikita kapag mas mababa ang presyo. Sunod na ba? Ayan. Sa batas ng demand, ang presyo at demand sa isang produkto ay may salungat na ugnayan o relasyon. Fact or bluff? Next, kapag mas mataas o mataas ang presyo, ay mababa ang demand at kung mataas ang presyo ay mababa ang demand. Ayan, may mali sa tanong. Kapag mataas ang presyo, ay mababa ang demand at kung mataas ang presyo, ayan, balik rin natin. Kapag mababa ang presyo, ay mataas ang demand at kung mataas ang presyo, ay mababa ang demand. Fact or bluff? Sunod, sa presyo ng magkaugnay na produkto sa pagkonsumo, kung mataas ang presyo ng kaugnay nitong produkto ay mataas din ang demand sa isa pa at kung mababa naman ang presyo ng kaugnay na produkto ay mababa din ang demand. Fact or bluff? Tinatawag na bandwagon effect ang paghikayat na bumili ng tao sa isang produkto dahil maraming bumibili dito. Fact or bluff? Kasunod, mas mataas ang demand sa nauunang araw kung inaasahan na mas tataas o mas mataas ang presyo ng produktong ito sa susunod na araw. Tapos na ba? Kasunod, ang demand schedule, demand curve, at demand function ay ang mga tatlong pamamaraan sa pagpapakita ng konsepto ng demand. Fact or bluff? Ngayon ay magpalitan na kayo ng inyong mga papel sa katabi o kaya naman sa nasa likod ninyo. Dahil atin nang iwawasto ang inyong mga kasagutan. Sa una, ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo. Fact or bluff? Ayan, it's a bluff. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ayan, sunod, number 2. Ang ceteris paribus ay nangangahulugang pinagpapalagay ang presyo lamang ang salik na nakaka-apekto sa pagbabago ng quantity demanded. Fact or bluff? Ayan. So number 2 ay fact. Number 3,
Ipinapahayag ng income effect na kapag tumaas ang presyo ng isang produkto, ang mamimili ay hahanap ng pamalit na mas mura. Fact or bluff? And number 3 ay bluff. Ayan, nakikita natin dito, substitution effect ang nakalagay na kapag tumaas ang presyo ng isang produkto ay mamimili ng ibang produkto ang mga tao. Ang kasagutan dapat doon ay substitution effect. Ayan, pang-apat, ang substitution effect ay nagpapahayag na mas malaki ang halaga ng kinikita kapag mas mababa ang presyo. Ayan. Natalakay natin kanina na ang substitution effect dapat ay hahanap ang mga tao ng ibang produkto na may mas mababang presyo o kapalit, pwedeng alternatibo. Ayan, fact or bluff? Ayan, bluff. Dahil ang income effect dapat iyon. Number 5, sa batas ng demand, ang presyo at demand sa isang produkto ay may salungat na ugnayan o relasyon. Ayan, may salungat daw na ugnayan. Fact or bluff? It's a fact. Tama. Magkasalungat ang ugnayan ng presyo at ng demand. Number 6, kapag mataas ang presyo, ay mababa ang demand, at kung mataas ang presyo, ay mababa ang demand. Ayan, kanina. Fact or bluff? Ayan, it's a fact. Yan yung maling tanong kanina. Baliktad. Ayan, number 7. Sa presyo ng magkaugnay ng produkto sa pagkonsumo, kung mataas ang presyo ng kaugnay nitong produkto, ay mataas din ang demand. Sa isa pa, at kung mababa naman ang presyo ng kaugnay ng produkto, ay mababa din ang demand. Fact or bluff? Ayan. It's a bluff. Dahil sa demand nga, kapag merong mataas na presyo ay mababa ang quantity demanded ng isang produkto. Number 8, tinatawag na Van Bacon effect ang paghikayat na bumili ng isang produkto dahil sa maraming bumibili nito. Fact or bluff? Ayan, tama. It's a fact. Number 9, mas mataas ang demand sa nauunang araw kung inaasahan na mas mataas ang presyo ng produktong ito sa susunod na araw. Fact or bluff? It's a fact. At number 10, ang demand schedule, demand curve, at demand function ang mga tatlong pamamaraan sa pagpapakita ng konsepto ng demand. Fact or bluff? Ayan. It's a fact. Ayun, sino nakakuha ng 10? Ayan. Marami talagang nakinig sa ating talakayan. At ang iba, ilan ang nakuha nyo? Ayan. Kahit pa paano yung mataas pa rin, mayroong nakakuha ng 9 at mayroong nakakuha ng 8. Ngayon naman, ilabas ninyo ang inyong mga kwaderno at kopyahin ang ating takdang aralin na ipapasa ninyo bukas. Ito ay ang basahin ang price elasticity of demand at magsulat ng paunang impormasyon ukol dito. Ayan. Plus, ipapasa ninyo ito bukas. Sagutan ninyo ito sa inyong kwaderno at ipasa ninyo sa akin. Pagkatapos ng ating klase bukas. Maliwanag ba? At dyan na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Paalam na, class!